Good morning guys, good morning, good morning. Andito na naman sila Katsero Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalo-lalo na sa politika. May nakita akong interview kay BBM. Naghanap na daw si BBM ng mga kaibigan at ayaw niya na ng kaaway. Marami na daw siyang kaaway kaya kaibigan na yung hinahanap niya. Kita mo kung gaano niya pinagluluko yung taong bayan. Paano niya pinaglalaroan, di ba? Ginagawa niya lang tanga ang mga Pilipino. Oh. Pagkatapos mong awayin yung mga taong pinakikinabangan mo, tapos hindi ka na sinisipot ng mga alyansa mo, sasabihin mo na ngayon na kailangan mo ng kaibigan. Ano yan? Naghanap ka ng kakampi? Naghanap ka na ngayon ng simpatiya ng mga tao? Isamantalang nanawagan yung taong bayan sa'yo na magpa-hair follicle test ka, magpa-drug test ka, hindi mo pinapansin? Ayaw mong pansinin? Ngayon, naghanap ka ng simpatiya ng mga tao para maawa sa'yo at sasabihin, ang bait-bait naman ng Pangulo namin. Di ba? Take note guys. Yung nag-interview sa kanya, halos mangiyak-ngiyak. Oh, sila na nga lang dalawa sa studio o kung saan man sila nag-interview, nagbubulahan pa. Di ba? Ito, tingnan nyo guys. Oh. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait niyo, sir. Ha? Ang bait niyo talaga. Bakit? Hindi ko. Magko-confess ako dito. Kita nyo, sila na nga lang dalawa nagbubulahan pa. Di ba? At take note guys ha, yan yung gustong-gusto ng mga taong bayan na ipipresent sa taong bayan na napakabait ni BBM. Napakamaamong tupa. Di ba? Halos hindi makabasag ng pinggan. Ganon nila ilarawan si BBM. Parang mga Aquino yan. Napakabait ng mga Aquino hanggang sa dumating yung punto na gagawin nilang santo si Cory Aquino. So ganun din ang paglalarawan nila kay BBM ngayon. Napakabait ni BBM, 'di ba? Sa kalaunan yan gagawin na nila yung santo. Pero sa kabila niyan, guys, at the back of BBM story, makikita mo kung gaano siya kahudas, di ba? Kung gaano siya kagarapal. Oh. Kung gaano ka balasubas yung pinagagawa niya sa bansang Pilipinas. Oh. Pero pag mag-present sila, napakabait. Kasi yan ang mabinta sa mga taong bayan. Kasi nga ang mga Pilipino napaka-immature. Oh. Madaling bulahin. Pag makakita sila ng leader na ganun, makadiyos, mabait, magalang magsalita, gustong-gusto ng mga Pilipino yan. Kahit na ginagawa na silang tanga ng leader. Kahit na ginawa na silang uto-uto. Kaya tingnan mo, di ba? Yung mga nagko-comment doon sa, ano na yon, puro mga loyalista, makikita mo na mga tanga talaga. Oo. Talagang proud na proud sila kay BBM. Ganun sila. Oo. Ayaw nila yung style ni BP Sara na I truly want a trial because I want a bloodbath. ayaw nila ng ganun guys. Yung ganung statement. Yung ganung mga lingwahe. Ayaw nila ng ganun. Tingnan mo ano sabi ni Claire. Napaka-violente
ng Vice Presidente. Tingnan Pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente. si napaka-violente talaga. Ayaw na ayaw nila yung ganyan, guys. Diba? Yung mga loyalista, yung mga dilawan, ayaw na ayaw nila yan. Kaya nga binibibi nila yung mga kriminal, diba? Binibibi nila yung mga drug lords, diba? Mga drug addicts. Oh. Binibibi nila yan kasi ayaw nila ng violente. Ayaw nila yung dumanak yung dugo. Ayaw nila mga ganong salita. ayaw nila yung mga ganong lingwahe. Nasasaktan ang mga Pilipino. Ayaw nila yun kasi napaka-brutal. Gusto nila malumanay. Alam mo, BBM, makinig ka. Gusto mo pala ng kaibigan at ayaw mo ng kaaway. Ang ganda-ganda ng treatment. Ang ganda-ganda ng ipinakita ng mga Duterte. Ang ganda ng pakisama nila sa'yo. Di ba? Sa panahon pa lang ni PRRD, minimolds na yung pangalan ninyo. Nire-raise up na yung pangalan ninyo para maibalik yung tiwala ng taong bayan sa mga Marcos. Di ba? Oh. Nung tumakbo ka bilang isang pangulo, sinamahan ka ni BP Sara, binitbit ka para lalong magtiwala yung mga tao sa'yo, mga taong bayan. Oh. Binigyan ka ng platform ni Pastor Kibuloy. Binigyan ka ng time sa SMNI para magpaliwanag ka doon kasi hindi ka binibigyan ng chance sa BCBN, sa GMA. Ayaw nila sa'yo. You have nobody that time. Kasi nga, magnanakaw kayo, balasubas kayo, ganun ang paglalarawan sa inyo ng mga kalaban mo sa politika noon. Pero, si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte, si BP Sara, at si Villar, talagang binibigyan ka ng chance. No? Ganun sila kabait sa'yo. Pero nung naging Pangulo ka, anong ginawa mo? Di ba? Kinidnap mo si Pangulong Duterte, dinala sa dahig. Binalahura mong KOGC. Ipinakulong mo si Kibuloy. Pinainan mo ng 125 million si BP Sara para pang issue sa kanya para ma-impeach siya sa pagka Vice Presidente. Ganon ka katraidor na pagkapangulo, na pagkatao. Tapos ngayon maghanap ka ng kaibigan. Tapos sabihin mo, wala kang control sa impeachment ni BP Sara. Hindi mo kayang pigilan. Napakahina mo talaga, BBM. Napaka-weak na leader mo, di ba? Na nirerespeto ng mga kaalyado mo. Bakit? Kasi hindi ka na nila sinusunod eh, di ba? Oh. Kasi kung may respeto sila sa iyo, bawat salita mo sinusunod nila 'yan. Pero since na hindi ka na sinusunod ng mga tao sa paligid mo, wala na silang respeto sa iyo. Dapat nga ma-impeach ka na eh. Di ba? Sinayang mo yung mga tao na nagiging tunay na kaibigan mo. Walang iba kundi yung mga Duterte at sila Pastor Kibuloy, sila Villar. Di ba? Kaya, wag mo na kaming bulahin. Kasi, basang-basa ka na namin. Alam na namin yung galawan mo. Di ba? Hindi na yan mabibinta sa amin. Hindi na mabibinta sa taong bayan yung napaka-angel mong magsalita. Kaso lang, ikaw yata si Archangel Lucifer eh. Ikaw yung nagre-represent kay Archangel Lucifer. Doon yan sa mga loyalista, mabibinta yan. Pero sa mga taong bayan, na tunay na nagmamahal sa bayan, sa bansang Pilipinas,
Hindi na yan mabibinta yung style mo ng ganyan. Once ka nang binigyan ng pagkakataon para i-restore ang inyong pangalan, baguhin ang inyong imahe sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi mo yung binigyan ng kahalagahan eh. Diba? Instead, pinatunayan mo na ganyan nga kayo, mga Marcos. Magnanakaw. Diba? Human rights violator. Oh, pinatunayan mo yan. Diba? Yan ang pagkakamali mo kasi hindi mo binigyan ng kahalagahan yung chance na binigay ng taong bayan sa iyo. Oh. 'Di ba? Ang mga Villar nga lang, 'di ba? Kasama mo siya sa alyansa. Pero anong ginagawa mo? Anong ginawa mo sa mga Villar ngayon? 'Di ba? Tapos maghanap ka ng kaibigan? Balikat. Si Camille Villar naman, Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa kumpanyang Prime Water dahil sa ilang reklamo. Kailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Kita mo? Kasama mo sa alyansa, pero tinatraidor mo ng harap-harapan. Si Camille Villar, oh. 'Di ba? Kita niyo kung gaano ka-traidor si BBM, mga kababayan. Kaya I agree to Camille Villar sa kanyang pasasalamat. Hindi siya nagpasalamat sa iyo. Nagpasalamat siya sa taong bayan at kay BP Sara. Oh, 'di ba? Kasi wala kang utang na loob eh. Magandang araw po. Ito po si Camille Villar at taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat and above all sa ating minamahal na Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat po, Ma'am Vice President Sara, sa matatag na suporta at tiwala mula simula hanggang dulo ng laban na ito. Asahan ninyo ang aking buong puso sa paglilingkod. Again, maraming salamat po, VP Inday Sara. Isang karangalan po sa akin ang makasama kayo sa adhikaing ito para sa ating mga kababayan at para sa ating buong bansa. Walang iwanan.